Masaya ang coach ng Anyang. Paano ba naman nakuha nila ang panalo? Natambakan pa nila ang kanilang kalaban. Athletic na rin sa bando, nasa kanya pa rin yung X-factor na kayang makapagbigay ng magandang impact para makatulong sa kanyang team hindi lamang sa opensa maging sa depensa at pagkuha na rin ng rebound. Kung hindi nga ganon kainit ang opensa ng isang ren sa bando ay mas pinagbubutihan pa niya sa depensa at sa pagkuha ng rebound, at sa ganitong paraan nagkakaroon pa rin ng balanse ang kanyang laro na gagawa niyang maipakita na talagang ginagawa niya ang lahat para makatulong sa kanilang team. Mula sa kanilang open match day na kung saan dalawang sunod na panalo ang kanilang naitala hanggang sa regular season ay nagpakita ang Anyang ng solid na laro. Maituturing na isa sila sa mga teams na posibleng maging malakas na contender sa championship ngayong 2025-2026 season ng KBL. Gusto rin natin yung paggamit ng coach ng Anyang kay Ren sa bando. Kahit hindi ito gaanong ginagamit sa opensa, alam naman ng coach ng Anyang na may lakas si Ren sa bando sa depensa, lalong-lalo na sa pagkuha ng rebound na kung saan kapag kontrolado nga ng isang team ang rebound ay mas madalas sila ang lumalabas na panalo. Sinasagot ni Ren sa bando ang mga negatibong komento tungkol sa kanya sa pamamagitan ng kanyang laro. Merong magandang impact sa departamento ng stats ng rebound na nakakatulong sa kanyang team para manalo, at click nga rin ang role ni Abando sa Anyang, isang defender at rebounder, yung hindi inaasahan ng kalaban na lilipad si Ren sa bando para siya ang kumuha ng bola sa ere. Winning streak ang habol ng Anyang at alam na nila ngayon na may kakayahan ng kanilang team na umabot sa playoffs. Kailangan lang nila na panatilihin ang ganitong klase ng kanilang laro. Merong depensa at mainit-init nga rin ang opensa. Hindi naman maganda ang simula ni na Kevin Kiambao at Carl Tamayo. Maituturing na wala sa ayos ang kanilang laro sa umpisa ng kanilang regular season at nalimitahan lamang sa single digit scoring ang kanilang opensa na kung saan hindi ito ang tunay nilang laro. Madalas ay nasa double digit scoring ang kanilang ambag sa stats para sa kanilang team sa haba ng kanilang playing time. Pwede naman itong magbago sa kanilang susunod na laro at maibalik sa ayos ang maganda nilang performance. May tuturing na si Ren sa bando pa rin talaga ang OG champion Pinoy ng KBL, at hanggang sa ngayon marami pa rin ang nakasubaybay sa kanyang laro dahil nga sa nakakabilib nga naman ang nagagawa ni Abando na napakikipag-agawan sa ere para sa rebound, at yung block shot ability niya ay nagagamit niya yung bilis at taas ng kanyang talon para sa depensa. Nasabi na nila noon na merong X-factor si Ren sa bando dahil sa mga plays niya na merong impact para sa kanyang team. Sa size niya nga rin, napaka-competitive sa halos lahat ng aspeto ng laro, mapa-open sa depensa at pagkuha ng rebound. Masasabi natin na in rhythm ang laro ng Anyang, maganda ang kanilang simula, merong chemistry ang mga players, wag lang sanang manlamig ang kanilang opensa at maging consistent ang kanilang shooters dahil yung rotation ng bola sa kanilang sistema sa opensa ay isa sa dahilan kung bakit maganda ang kanilang mga tira, good looks at high ang percentage na pumasok. Mas nagiging komportable pa nga ang isang Ren sa bando sa bagong Anyang habang tumatagal na sila ay magkakasamang naglalaro. Nagiging mas sanay pa si Abando sa kanyang mga bagong kakampi, hindi lamang on-court maging off-court nga rin ay gumaganda rin ang kanilang samahan. Hindi nga lang kasali si Abando sa lineup ng Gilas na inilabas ng SBP sa kasalukuyan, pero pwede pa itong mabago kapag naipakita ni Abando sa KBL na nagbabalik nga ang kanyang FIBA World Cup level na laro. Kabilang si Ren sa bando sa Gilas na naglaro sa FIBA World Cup at nagpakita nga rin siya ng magandang performance dito, at ngayon bagong FIBA World Cup qualifiers, isa na namang qualification round para makapaglaro ang mga teams sa FIBA World Cup at wala nga ang pangalan ni Ren sa bando sa pool ng Gilas. Malaki ang chance na baka mabago pa nga ito at maisali sila kay kapag naging consistent ang kanyang depensa sa perimeter. Pwede natin na magamit sa Gilas ang isang Ren sa bando sa paghabol sa mga shooters ng kalaban sa 3-point area dahil isa ito sa kalakasan ni Abando. Solid ang depensa na pwede pang mas gumanda kapag nasa likod niya ang buong sambayanan ng Pinoy basketball fans o community. Tumataas rin ng ekstrang antas ang laro ni Ren sa bando. Kogas Pegasus ang susunod na makakalaban ng Anyang na merong SG Bilangel. Hindi nga rin ganon kaganda ang simula ng Kogas Pegasus dito sa KBL. Talo sila sa kanilang huling laro at dito natin makikita kung meron nga bang stability o consistency ang laro ng Anyang. Kung magawa ng Anyang na manalo, mas lalo pa itong magpapatibay sa expectation ng mga fans na may chance sila na maging contender sa championship ngayong season ng KBL.